Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin po tatalakayin, ating itutuloy ang series na Loving God is Hating Sin. So, ating tatalakayin sa araw na ito ang talatang Isaiah chapter 30 verse 20 to 22. Idolatry is an insult to God. So, sabi sa talatang ito, sa Tagalog, para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapighatian at paghihirap. Pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya na guro ninyo ay hindi magtatago. Makikita ninyo siya at maririnig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon. Ituring na ninyong marumi ang inyong mga Diyos-Diyosang gawa sa pilak at ginto. Itapon nyo na parang napakaruming basahan at sabihing ayaw ko nang makita kayo. So, yun, yung itong talatang ito ay patungkol dun sa sa pagpunta or sa pagsamba ng mga Israelita sa bayan ng Diyos. Yung mga Israelita, yung Israel bayan ng Diyos, and yung mga Israelita tao sa Israel. So, dito nangyari yung nung naghirap sila, sumamba sila or pumunta sila sa Ehipto. Sinamba nila yung mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. And yun, sabi sa kanila ng Panginoon na parang nagseselos na kumbaga, ako yung Diyos nyo, ako yung nagligtas sa inyo. Bakit sinasamba nyo yung Diyos nung bansang nagpahirap sa inyo? Parang ganun yung sinasabi dito. So, punta tayo sa sa unang teaching, sa unang katuruan sa araw na ito. Ang sabi, lack of trust in God lead to sin. So, kapag tayo ay kulang or hindi buong nagtitiwala sa Panginoon, napupunta tayo sa mga kasalanan. Nakakaroon tayo ng kasalanan. Kapag hindi natin iniaasa or hindi natin ipinagkakatiwala ng buo yung ating sarili, ang tendency nun, mapupunta tayo or makakagawa tayo ng kasalanan. Mapupunta tayo sa maling landas, gano'n. Kasi nga hindi tayo nagka-count, hindi tayo umaasa sa Panginoon. Umaasa tayo sa ibang tao or sa mga makamundong gawain kung ano man. And dahil doon, napupunta tayo sa kasalanan. So, ang hindi pagtitiwala sa Panginoon ay napupunta sa kasalanan. So, ayun, punta tayo sa ikalawang teaching. Sabi rito, idolatry is an insult to God. So, yung sinasabing idolatry, yung nagkakaroon ka ng Diyos-Diyosan or ibang Diyosan, yung mga tulad nung unang panahon na yung mga gintong kalabaw, something ganun, or gintong Buddha, gintong kumbaga magano. So, yun ay kasalanan sa Panginoon. Yun yung tinatawag na idolatry, na nagkakaroon ka ng ibang Diyos or sumasamba ka ng ibang Diyos-Diyosan, kapalit ng ating Panginoon. So, imbes na Panginoon sinasamba mo is nag-a-idolize ka ng mga kung ano mang gintong kung ano man yan, ganon. Basta ganon, idolatry. So, yun ay kasalanan sa Diyos. Kumbaga, parang inuinsulto mo yung Panginoon. So, sabi nga dun sa talata na parang, yung sabi ko kanina na sinabi ng Panginoon na ako yung nagligtas sa inyo tapos sasambahin nyo Diyos-Diyosan. Ako yung tumulong sa inyo tapos ngayon yan sasambahin nyo. So, kumbaga, insulto sa Panginoon yung idolatry. Ganun. So, punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, God afflicts and guide. So, ang Panginoon ang nagga-guide sa atin. So, kumbaga, kung dumatating tayo sa punto ng naghihirap tayo or talagang wala tayong, kumbaga parang lugmok tayo, sa Panginoon tayo umaasa. Sa Panginoon tayo umasa. Panginoon ang mag-guide sa atin. Ang Diyos ang magtuturo sa atin ng tamang landas. Hindi tao, hindi kung ano man. Kumbaga, yun nga, pwedeng gamitin ng Panginoon yung ibang tao para tulungan ka. Pero unang-una sa lahat, Diyos ang may kagagawa nun. Diyos ang nagbigay sa'yo nun, nung tulong na yun. So, ayun. So, ayun, punta tayo sa application. Paano nga ba natin may apply ito sa totoong buhay? So, sabi rito, trust God above
and everything. So, ang Panginoon lang ang pagkatiwalaan natin. Wala nang kung ano-ano, wala nang ibang Diyos-Diyosan or wala nang iba. As para sila sabi na, trust God above and everything. Sa Kanya lang tayo magtiwala. Huwag tayo magtiwala sa ibang tao, sa kung ano mang, basta unang-una, sa Diyos tayo magtiwala. Magtiwala tayo na may plano siya. Magtiwala tayo na siya yung tutulong sa atin, ganon-ganon. So, kumbaga, nandun yung focus eh. Kumbaga, oo, may mangyayari na tutulungan tayo ng ibang tao or tutulungan tayo ng panahon, ganon-ganon. Pero, kumbaga, isipin natin na yung Panginoon na nagbigay na yun, gumamit lang siya ng mga ganon. Pero, unang-una, siya ang may kagagawan nun. So, yung punta tayo sa ikalawang application. So, sabi dito, throw idols and sin like menstrual cloth. So, ibig sabihin, yung menstrual cloth is yun yung tela or yung napkin, sabihin natin ganon, yung kapag may regla ang babae, parang ngayon, sabihin, throw idols. So, itapon nyo yung mga Diyos-Diyosan, ganon. Na parang gano'n nga, na maduming tela, gano'n. Sabi dito, di ba? Sabi sa verse 22, ituring na ninyong marumi ang inyong Diyos-Diyosan. Sabi, nagawa sa pilak at ginto, itapon nyo na napakaruming basahan at sabihin, ayaw ko nang makita kayo. So, ayun, yung itapon niya, pandirian na, na natin. Kumbaga, itapon na talaga literal na kamuhian na natin yung mga Diyos-Diyosan na ginagawa. Yung mga idols, ganun nga, or kung ano man. So, punta tayo sa ikatlong application. Sabi, treat the Spirit as ever-present teacher. So, yung Espiritu Santo, yun yung ituring natin na gumagabay sa atin dito sa lupa. Ituring natin na yun ang dahilan ng mga magagandang nangyayari sa atin. So, hindi tao, yun inulit ko, hindi tao, hindi kung ano mang bagay. Kumbaga, doon natin ibigay yung credit eh. Sa kanya natin asahan ang lahat. So, sa kanya natin hanapin ang lahat. Sa kanya natin iasa ang lahat sa Espiritu. Kasi yung Espiritu Santo, yun yung gumagabay sa atin dito sa lupa eh. Yun yung tumutulong sa atin dito sa lupa. So, yun. Treat the Spirit as a ever-present teacher. Sila yung guro. Parang sila yung guro natin sa mundong ito. So, ayun lang. Napaka-meaningful ng devotion sa araw na ito. Maraming salamat. Sobrang dami kong natutunan. Glory to God.